Ayos. Nakarating na ako sa mundo ng mga tao. Dadaan ako, buti na lang hindi ka namatay. Aray, aray, aray. Hindi ito panaginip. Nabuhay nga ang kapatid ko. Nabuhay ako mula sa patay. Bakit hindi man lang sila natakot sa akin? Saan galing ang boses na yun? Hay, bahala na. Mabuti at buhay na nakabalik ang kapatid ko. Ngayon ko lang nahanap ang kapatid ko. Kung kukunin siya ulit ng impyerno, lalabanan ko sila. Mabait pala ang pamilyang ito. Ang nanay ko ay miyembro ng pamilya si Ko. Ang leader ng 7 probinsya sa East China. Mula nang mawala ako. Sila ng 3 kuya ko ay patuloy na naghahanap. Hanggang ngayong araw na nahanap nila ako sa morgue. Na naninigas na sa lamig. Tatanggapin ko ba sila? Narinig ko na naman. Hindi naman bumubuka ang bibig ng anak ko. Pero naririnig ko ang boses niya. Hindi kaya. Naririnig ko ang nasa isip niya. Pwede ko naman silang tanggapin. Kaso lang kapag bumalik ako. Paano na ang peking anak ng pamilya Chai? Grabe, ang dami palang miyembro ng pamilya Chai. At ang 3 kuya ko, lahat sila ay maikli ang buhay. Lahat sila maikli ang buhay. Pati ako ay madadamay at mamamatay din. Anong gagawin ko nito? Anong nangyari sa inyo? Ma! Hindi kaya ang kapatid ko ay isang manghuhula? Aaray, aray, aray. Ano bang pinagsasabi mo? Anak, tara na. Umuwi na tayo. Tara na. Welcome home, Binibining Chayda. Dada, ayan ang mga bagong damit na inihanda ni Mama para sa iyo. Wow, ang ganda. Gusto ko nito. Salamat, Mama. Patay, hindi ko sinasadyang gumamit ng mahika. Baka isipin ng pamilyang ito na halimaw ako. Napakaganda ng anak ko. Nakapatid ko yan eh. Normal lang na may alam siyang konting tricks. Ang young miss ay dating nagsasanay sa templo. Taoism ba yun? May alam siyang konting Taoism. Huwag kayong matakot. At huwag niyo ring ipagkalat. Walang tinik ang isdang to. Kung gusto mo, kumain ka pa ng marami. Salamat, kuya. Hais, mabait naman pala si Mama. Pero natatandaan kong sa bahay na ito ay may mapagpanggap na peking anak. Siguradong papunta na yun dito para guluhin ako. Laging mabait at masunurin si Yubay. Bakit siya naging mapagpanggap? Baka may hindi lang pagkakaintindihan si Dada sa kanya. Mamadam, nahulog po si Miss Yubay sa hagdanan. Nabali po ang binti niya. Puntahan niyo po dali. Tama nga ang sinabi ni Dada. Mukhang ang kawawa kong ina ay mauuto na naman. Paano ko kaya ipapaalam sa kanya na ang peking anak na yun ay ako? Ay anak sa labas ng manlulokong tatay. Anak sa labas. Chicks, wanming niloko mo pala ako. Yung sinabi ng kapatid ko kanina na planong pagpapaawa. Nangyari nga talaga. Kung ganun, totoo rin kaya na anak sa labas. Si Chai Yubay. Madam Second Young Master. Puntahan niyo na po si Miss Yubay. Mauuto na si Mama. Kakarating lang ni Dada tapos na aksidente agad siya. Sa mga hindi nakakaalam, iisipin nilang tutol siya sa muli naming pagkikita ng anak ko. Nasugatan siya kaya magpatingin siya sa doktor. Opo. Hindi kinampihan ni Mama ang peking anak. Kumampi pa siya sa akin. Dada, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, kakampi sa iyo si Mama. Maayos lang po ba kayo? Makumalma po kayo. Mahina na nga po ang katawan nyo. Ngayon napagod pa kayo sa kakaisip sa kapatid ko. Baka hindi nyo kayanin. Mahina ang katawan ni Mama. Yan din ang dahilan ng maaga niyang pagkamatay.
Ay alam ko na. Babalik ako saglit sa impyerno. Kukunin ko ang Book of Life and Death. Babalik ako saglit sa impyerno. Para kunin ang Book of Life and Death. Galing impyerno ang kapatid ko. Overacting. Maupo ka. Nakuha ko na ang Book of Life and Death. Mababago ko na ang kapalaran ng pamilya ko. Gusto pala ni Dada na baguhin ang kapalaran namin. Dada, ito ang kwintas na minana ko sa pamilya Sikaw. Proteksyon ito laban sa masasamang espiritu. Regalo ko sa iyo, ingatan mo to. Salamat sa pagbabago ng kapalaran ng pamilya natin. Ang ganda ng pulseras. Ang bait ni Mama. Young Miss. Huwag kang ang maingay, hindi ko pa siya nahahalikan. Young Miss, gising na. Pinapatawag na kayo ni Madam para maghapunan. Chayda, ang lakas ng loob mo. Pinagnanasaan mo ang prinsipe. Ang mamamatay taong prinsipe ng langit. Pero ang sarap sigurong halikan ng labi ng prinsipe. Sana mahalikan ko siya. Halika, Dada. Dito ka sa tabi ko. Iyan ba ang probinsyanang anak? Wala man lang modo. Hindi man lang bumati. Matandang hukluban. Kumanda ka sa akin. Pagbati lang pala eh. Babati ako. Chicks Wanming. Nabuhay ang anak mo. Wala ka man lang sinabing maganda. Ang lakas pa ng loob mong manermon. Nawawala ka na yata sa sarili. Ikaw, Mama. Nag-aalala lang naman si Papa sa akin. Kaya ganyan siya sa kapatid ko. Huwag niyo nang sisihin si Papa. Kasalanan ko po ang lahat. Babawi na lang po ako sa kapatid ko. Ayos lang ba, kapatid? Bless you. Nagpapanggap na naman. Gusto mo akong magalit sa harap nila Papa at Mama. Para kamuhian ako ng buong pamilya. CJ, pagbibigyan kita. Uminom ka, miss. Ayoko. Ayoko sa mapagpanggap. Chayda, bakit ganyan ka magsalita sa kapatid mo? Lumabas ka kung ayaw mo siya. Ikaw, nakalimutan mo na ba ang gamot mo? Nasugatan si Yubay. Hindi mo man lang dinalaw. Ininsulto mo pa siya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinapahalagahan mo. Yang probinsyanang yan. May binatbat ba siya kay Yubay? Anong sinabi mo? Tama. Matandang hukluban, anong sinabi mo? Sabi ko, siya ay probinsyanang walang alam. Ni kalingkingan ni Yubay ay wala siya. Wala siyang talent. Walang modo. Araw-araw nagkukunwaring may sakit. Nakahiga sa ospital. Sa mga hindi nakakaalam, iisipin nilang may nakakahawa siyang sakit. Tumahimik ka. Ikaw ang may sakit. Tumahimik ka. Ikaw ang may sakit. Tunay kong anak si Dada. Dahil sa kapabayaan ko, nawalay siya ng maraming taon. Ngayong nahanap ko na siya. Sino mang insulto at manakit sa kanya, ay hindi ko palalagpasin. Wow! Ang galing ni Mama ipagtanggol ako. Ang manlolokong tatay na tulad niya, ay hindi karapat-dapat kay Mama. Ikaw, baliw ka na. Mas mababaliw pa ako. Makinig ka, Chicks Wanming. Maghiwalay na tayo. Ano? Ang tapang ni Mama. Pero makasarili at sakim ang tatay na to. Mula nang maging manugang, siya ng pamilya Siko. Ang gusto niya lang makuha ay ang shares ng Siko Group. Ngayong hindi pa niya nakukuha, hindi siya makikipaghiwalay. Ang pakikipaghiwalay ay huwag mong basta-basta sasabihin.
Mahal, masyado kasi kitang inispoil. Kaya mainitin ang ulo mo. Nagalit ka agad dahil lang sa maliit na bagay. Kapag hiniwalayan mo ako, sino na lang ang makakasama mo? Ang kapal ng mukha ng matandang to. Kung hindi siya nakipagsabuatan sa kabit niya noon, para lagyan ng gamot ang inumin ni Mama, at naghanap ng media para palakihin ang issue. Hindi siya pakakasalan ni Mama. Nilagyan ng gamot. Maanong nangyayari sa inyo? Maihatid ko muna kayo sa kwarto para makapagpahinga. Mabuti nang umalis kayo dito, kesa mabwisit sa matandang to. Umalis na sila, tayong dalawa na lang. Patignan mo si Chayda. Ginulo niya ang pamilya natin. Ihiwalayan kayo ni Mama dahil sa kanya. Palayasin niyo na siya. Buti na lang malakas ang pandinig ko. Kaya narinig ko ang paninira ni Chayubay. Sa likod ko. Dapat kitang turuan ng leksyon. Para hindi mo ako maliitin. Sinong sumampal sa akin? Sinong pumalo sa akin? Chayda, ikaw ba yan? Lumabas ka riyan. Hay naku. Nakaalis na si Chayda. Paano ka naman niya sasaktan? Tama na. Huwag kang ang praning. Imahinasyon mo lang yan. Pa. Hindi pa nalilipat ang shares ng pamilyang si Ko. Kailangan pa nating magtiis ng kaunti. Hindi pwede, kailangan kong humingi ng tulong kay Mama. Palayasin ang babaeng iyan na si Chayda. Dada, patawad. Kadarating mo lang, tapos ganitong gulo agad ang nakita mo. Ma, ayos lang ako. Pinasasakit ng walang kwentang ama ang ulo ni Mama. Ang mga ganitong tao, dapat mahulog sa ika-18 palapag ng impyerno. Sayang at hindi pa ubos ang swerte niya sa buhay. Kaya hindi pa siya gulo. Maghahanap ako ng multo para takutin siya. Para hindi na siya magkalat ng lahi kung saan-saan. Hala! Marunong tumawag ng multo ang kapatid ko. Tumawag ng multo. Masyadong nakakatakot yon. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang gawin ni Dada ang ganong delikadong bagay. Kailangan kong ilihis ang atensyon niya. Dada, naghahanda si Mama ng piging para sa pagkilala sa'yo. Para malaman ng lahat na ikaw ang anak ng pamilyang Chay. Piging ng pagkilala. CJ, siguradong masaya yan. Ang handaan. Wow, ganito pala ang handaan sa mundo ng mga tao. Mas maganda kaysa sa Fengdu. Jixed, mas masarap din ang mga pagkain kaysa sa Fengdu. Sa susunod, papapuntahin ko rito si Amang Hari para magliwaliw. Wang Yu. May naririnig ka bang boses ng babae? Wang Yu. May naririnig ka bang boses ng babae? Nagsasalita. Wala naman po. Baka masyado lang akong pagod lately. Kaya kung ano-ano na ang naririnig ko. Si Fu, third young master mula sa angkan ng Fu. Edad 20. Gusto ang lalaki. Grabe, ang tindi. President Fu, ayos lang po ba kayo? Kahit pangit si Fu, third young master, mahilig naman siya sa kakaiba. Gusto pala niya ng eighth. Muntik na siyang makapatay dahil sa laro niya. Diyos ko po. Kapatid, tumahimik ka nga. Ang pamilyang Fu ang numero 1 pamilya sa kabisera. Hindi natin sila pwedeng galitin. Kuya, anong ginagawa mo? Haha, ano kasi? Hindi masarap ang pagkain dito. Doon tayo kumain, Tara. CJ, Tara. Hala, hindi ba't siya ang prinsipe ng langit? Bakit siya nandito? Fu Yanxi, ang tagapagmana ng pamilyang Fu. Pinalayas ng stepmother noong bata pa.
Nagtago at naghintay ng pagkakataon para makaganti. Sa edad na 18, kasama ang kanyang mga tauhan, bumalik siya sa mansyon ng Fu. Sa loob ng isang gabi, nagpalit ng may-ari ang Fu Group. Si Fu Yanxi ang naging bagong pinuno. Ang tapang naman ni Miss Chai. Si President Fu Yan na walang awa. Yung huling babaeng nagtangka kay President Fu. Kaladkad na inilabas. Panganib ang buhay ni Miss Chai nito. Naku, pumanaw na. Bakit nakabangga ng kapatid ko si President Fu? Kapag sinakta ni President Fu ang kapatid ko, yayakapin ko agad ang binti ni President Fu. Para makatakbo ang kapatid ko, okay ba yun? Kapatid, ayos ka lang. Ayos lang. Hello, President Fu. President Fu. Bumaba pala sa lupa ang prinsipe ng langit para dumaan sa pagsubok. Naging isang walang awang presidente pa. Sayang lang at sa huli ay mamamatay siya dahil sa paninira. At karumal-dumal ang kanyang kamatayan. Mukhang masarap halikan ang mga labi niya. Hindi ko nahalikan noong gabing yon. Sayang naman kung mamamatay lang siya. Kapatid ko, ang lakas ng loob mong landiin ang pinuno ng pamilyang Fu. Mababaliw na ako. Kapatid, tara na. Ah, sige. Salamat kanina, President Fu. Hindi naman bumuka ang bibig ng babaeng to. Pero naririnig ko ang sinasabi niya. Kaya ang naririnig ko ay ang nasa isip niya. Ang taong tinutukoy niyang mamamatay sa karumal-dumal na paraan. Ay ako. Ang babaeng yon ay President Fu. Ay yung babaeng yon. Siya yung tunay na anak na nahanap ng pamilyang Chai. Ang pangalan niya ay Chaida. Chaida. Kapatid. Sa susunod na makita mo ang pinuno ng pamilyang Fu, iwasan mo siya. Bakit? Gusto ko pa naman. Maghanap ng tiyempo para matikman ang labi niya. Nakikiusap si kuya sa'yo. Tigilan mo na ang kapangyarihan mo. Si Fu Yanxi yan. Kilala sa pagiging malamig at walang puso. Bakal ang kamay niyan. Noong nagkaproblema ang pamilyang Fu, pagkatapos siyang palayasin, nawala siya. Pero sa loob lang ng 2 taon, gamit ang sarili niyang pamamaraan, nakabalik siya at nanalo. Nalusutan niya ang lahat ng pagsubok. At sa isang gabi lang, nagbago ang may-ari ng pamilyang Fu. Nabalitaan ko. May bahid na ng tubig na pula ang mga kamay niya. Parang katulad siya ng hari ng impyerno. Katulad ng tatay ko. Nakakatakot nga yan. Huwag kang mag-alala kuya. Mag-iingat na ako sa pananalita at kilos ko. Ah, mabuti naman kung ganun. Nakakatakot ba ako? President Fu, hindi niyo po ba kilala ang sarili niyo? Hindi lang po nakakatakot. Para kayong buhay na si Haring Yama. President Fu, hindi naman po. Kayo po ang pinakamadaling lapitan. Sinungaling. Dada. Ma, masaya ka ba ngayong araw? Salamat mama sa handaan. Sobrang saya ko. Ang ganda ng anak ko ngayon. Pinsan. Ang matandang babaeng to. Siya yung kabit ng walang kwentang ama, di ba? Nagsama silang dalawa. At nagbunga ng anak sa labas na si Chayubay. Hindi man lang nahiya. Ginawa na nila ang lahat. Pero nagtatawagan pa rin ang magpinsan. Si Lim Yaoqing ang kalaguyo ni Chicks Wanming. Alam pala ni Miss Chai pati ito. Chicks Wanming, ang galing mo talaga. Pumatol ka pa sa pinsan mo. Nakakatawa na sa loob ng maraming taon. Wala man lang akong napansin. Ang walang hiyang ama na to. Bukod sa peking anak na si Chayubay, may pinalaki pa siya sa labas. Balak pa niyang ipamana rito ang pamilyang Chai. Anak din pala ni Papa sa labas si Chai Qingyao. Pinsan, si Yubay mula pagkabata. Kasama mo nang lumaki. Kahit na may tunay ka ng anak ngayon, hindi ka dapat maging bias. Mia Oking, masyadong malapit ang loob mo kay Yubay. Lagi mo siyang ipinagtatanggol. Sa mga hindi nakakaalam, iisipin nilang, ikaw ang nanay ni Yubay. Hipag, paano ko naman magiging anak si Yubay? Ngayong may sarili ka ng anak, ang lamig na ng pakikitungo mo sa kanya. Pinaalalahanan lang kita. Nagbibiro lang ako. Tignan mo, kinabahan ka agad. Ikaw talaga hipag, mapagbiro ka. Ito pala ang tunay mong anak. Bilang tiya, ngayong una tayong nagkita. May inihanda akong regalo. Ito oh. Shay, ang kapal ng mukha mong bigyan ako ng mumurahing gamit. Ang bracelet na to, kahit katulong namin, hindi ito pag-aaksayahan ng tingin. Lim Yaoqing,
Binigyan mo ng peke ang anak ko para lokohin siya. Sabi mo pa pinaghandaan mo. Baka dahil nagmamadali ako kanina, kaya maling regalo ang nadala ko. Uwi muna ako para palitan. Huwag na. Ang gusto ng anak ko. Ako mismo ang maghahanda. Wow! Lahat yan latest design ngayong season. Galante naman ni Emre. Si Q, magkano kaya lahat ng to? Nakakainggit naman si Miss Chai. Nga eh. Wow, salamat mama. Tignan mo. Ang cute niya tignan. Ang mga bagay na ito ay dapat sa akin. Bakit ibinigay lahat kay Chaida? Buwisit, ang mga bagay na ito ay dapat sa akin. Bakit ibinigay lahat kay Chaida? Kapatid, tutulungan kitang pumili ng regalo. Kapatid, tignan mo. Bagay na bagay sa'yo ang bracelet na to. Kapatid, tinutulungan lang kita pumili. Bakit mo naman ako tinulak? Kung talagang ayaw mo sa akin. Sabihin mo lang, hindi na ako magpapakita sa harapan mo simula ngayon. Chaida, porket mabait si Yubay, aapi-apihin mo na lang siya ng ganyan. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Chai Yubay, dinadaan mo ako sa ganyang drama. Saka, bulag ba ang mata mo? Hinawakan niya ang kamay ko, tapos tinulak niya ang sarili niya. Kung hindi mo ginagamit ang mata mo, ay donate mo na lang. Ikaw, anong nangyari? Yubay, bakit ka nakaupo sa sahig? Halika, tumayo ka. Tito, ang magaling mong anak kasi. Tinutulungan lang siya ni Yubay pumili ng regalo. Hindi na nga siya nagpasalamat. Sinadya pa niyang itulak si Yubay sa sahig. Sinabi pa niyang walang silbi ang mata ko. At ipa-donate na lang daw. Ano? Bastos na bata. Tita mo siya. Bakit mo siya minumura? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Hoy tandang hukluban. Kahit si Amang Hari hindi ako kailanman binulyawan ng ganyan. Ikaw pa kaya ang magtuturo sa akin? Asa ka pa. Subukan mo. Si Dada ang tunay mong anak. Mas kinakampihan mo pa ang ibang tao para apihin ang sarili mong anak. Nga naman, kumakampi sa iba ang walang kwentang ama. Buti na lang at kakampi ko si Mama. Chaida, hinahamon mo talaga ako. Tignan natin ngayon. Ipapakita ko sa'yo kung paano rumespeto sa nakatatanda. Umalis ka nga riyan. Ma! Little cutie. Sinaktan mo ang nanay ko. Papatamaan kita ng kidlat hanggang sa gulo ka. Ang cute naman. Ang lakas ng loob mong saktan ang mama ko. Tingnan mo kung hindi kita tamaan ng kidlat hanggang gulo ka. Pinsan. Ang langit ay makatarungan. Lahat ito ay karma. Humanda ka sa akin. Mukhang kailangan ng humanap ng paraan para mag-divorce. Hayaan si Chicks Wanming na umalis ng walang dala. Kung hindi ang mga anak, ay masisira niya rin. Tayo na. Mukhang kailangan humanap ng pagkakataon na makilala ang tunay na anak na ito. Siya nga pala. Ang ikatlong anak ng pamilyang Chai. Gusto ba niyang makipagtulungan sa atin noon pa? Opo. Sabihin mo sa kanya na pumapayag na ako. Chaida, inaasahan ko ang susunod nating pagkikita. Ma! Pangatlong anak, nakauwi ka na. Bakit nandito rin si President Phil? Tita, si Ko. Kakasara lang namin ang deal ni Chailing. Nasiraan siya ng sasakyan. Kaya sinamahan ko na siyang umuwi para maghatid ng gamit. Chaida, nagkita tayong muli. Ma, si President Fu ngayon ang malaking kliyente natin. Siya nga pala, Ma. Regalo ko ito sa iyo. Salamat, anak. Ito ang pangatlo kong kuya, na mamaya ay papatayin. Yung mawawala ng shares. Papatayin. Ako ba ang tinutukoy? Chailing. Ito ang kapatid mo. Si Chaida. Bunso. Hello kuya, ako si Chaida. Bunso. Welcome home. Ang imahe ni kuya sa labas ay laging hindi naninigarilyo. Hindi mahilig sa babae at mabait na binata. Hindi makahanap ng kahinaan ang basurang ama. Kaya diretso na lang. Click. Last league. Sa huli, tamang-tama na ang mga shares na hawak ni kuya ay maililipat sa anak sa labas.
Kuya, anong nangyari sa'yo? Ah, wala. 没事。 Ano yung narinig ko? Boses ng isip ng kapatid ko. 妹妹， Bunso, 这是 ito ang 三哥 welcome 送 gift ni 的 Kuya para sa'yo. Salamat, Kuya. Mabuti na ring ibigay sa akin. Kaysa naman makuha lang ng basurang ama mamaya. Ah, nga pala, Ma. 我一会儿还 Mamaya kailangan ko pang makipagkita sa basur. 和爸 Kay Papa, 商量 pag-uusapan namin ang project sa East New City. Baka gabihin ako ng uwi. Naku, naibigay na sa akin ang shares. Hindi kaya lapastanganin nila ang bangkay ni Kuya. Kahit na hindi na makuha ng basurang ama ang shares. Mababawasan naman ng isang maghahati sa mana kapag nawala ang isa. Siguradong papatayin pa rin siya ng basurang ama. Hay, paano ko bababalaan si Kuya? Pangatlo, yung tungkol sa project. Pwede naman pag-usapan yan kahit kailan, di ba? Matagal bago nakabalik ang kapatid mo. Bawal kang umalis ngayon. Samahan mo ng mabuti ang kapatid mo. Sige po, 那我现在 tatawagan ko na si Papa ngayon. 我不 Hindi 去 na ako pupunta. Ang meeting ngayong gabi ay setup lang ng basurang ama. Para patayin si Kuya. Kahit tumanggi si Kuya ngayon, gagawa ng paraan ang basurang ama. Para papuntahin si Kuya. President Few. Uy, ang sigla na naman ng basurang ama. Mukhang mahina lang ang kidlat ko noong nakaraan. Gusto mo bang tamaan ulit? Napakamasunuring anak talaga ni Amy. Chai, Chailing. Bakit nasa bahay ka pa? Kanina ka pa hinihintay ng kamiting mo. Totoo nga ang sinasabi niya. Ibig sabihin noong huli kaming nagkita. Sinabi niyang ako'y mapapahamak. At mamamatay, totoo rin ba yon? Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na agad. Sinasadya ng basurang ama na magalit. Para pilitin si Kuya na pumasok sa bitag. Nakakainis, napakasama talaga. Chicks Wanming, ikaw na lalaki ka. Nagagawa mo talaga sa sarili mong anak. Ang ganitong kalupitan. Maganda ang performance ni Kuya sa kumpanya. Marami na ang handang sumuporta kay Kuya. Para matulungan ng basurang ama ang anak sa labas na makuha ang kumpanya. Plano niyang tapusin agad ang gulo. At patayin na agad si Kuya. Malapit na ang susunod na shareholders meeting. Kailangan nilang patayin si Kuya ngayong araw. Bakit nakatulala ka pa riyan? Alis na. Kakarating lang ni Dada. Gusto ko siyang samahan. Anong samahan? Lumayas ka na. Sabihin ko na lang kaya na naibigay na sa akin ang shares. Para mapunta sa akin ang atensyon ng basurang ama. Sa ganitong paraan, makakaiwas muna sa panganib si Kuya. Para matulungan ang kapatid. Nagagawa niya ang ganitong bagay. Ang anak na ito ng pamilyang Chai ay talagang kawili-wili. Ang shares ng pangatlong kapatid. Pati ang project sa East New City ay interesado ako. Kung hindi mamasamain ng pamilyang Chai, hahasyan ko ang Few Corporation. President Few, syempre malugod ka naming tinatanggap. 连花言， Namumulikat ba ang mata ni Fu Yanxi? Pero siya ay malupit. At matalino. Kung kasama siya, Kuya, siguradong hindi mapapahamak si Kuya. Namumulikat ang mata ko. Ako ay malupit. Salamat na lang President Few. 来，副总， President Few, bakit po kayo nandito? Halika, halika, upo ka. Haharapin natin kung ano ang darating. President Chai, 喝一杯。 inom muna tayo. Bagong dahong pao ito ngayong taon. Hindi ka pa nakakatikim ng ganito kasarap na tsaa. Maswerte ka. Hindi ako uhaw. Ayaw mo kasi malamig na ang tsaa ano. You, waiter, magtimpla ka pa ng isa. Opo. Nilagyan nila ng gamot na himala. Humanap ng pagkakataon para palitan ang baso. Tama nga ang sinabi ni Dada. Ang lalaking ito na si Chai Qingyao. Sayang at akala ko pa naman mabait siya dati. Halika. Buti na lang ayos lang si President Few. Papapalitan ko na lang ulit ang baso. 服务员， Waiter, palitan mo ulit ng baso ito. Sige po, inumin mo na agad. 要不一会儿 Baka lumamig na naman mamaya. Sige, inumin ko. Naku, sabi ko na hindi ako pwede sa matapang na tsaa. Ang sakit ng ulo ko. 我去个厕所。 Pupunta lang ako sa CC. Waiter, ihatid mo si President Chai. 石总， Opo. Hindi ka tinablan ng gamot na himala. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan mong gulo. Kuya, magtago ka muna.
Ako na ang bahala. Teka, kapatid ko yun ah. Kailan pa siya dumating? May superpower ba ang kapatid ko? Bakit hindi pa tapos? Labasin mo kaya at tingnan. Huwag mong hayaang may mangyaring masama kay Chailing. CJ! Tapos na. Chailing. Ang kumpanya ay para lang sa akin at kay King Yao. Hintayin mo na lang na mapatalsik ka sa kumpanya. President Fu. Parang may nangyari sa labas. Tingnan natin. CJ! Hindi ko po sinasadya. Ang boses na iyon ay sa waiter. Di ba dapat nagtagumpay na siya at umalis? Buksan mo ang pinto at tingnan mo. Sakto. Dumating na ang mga reporter na inayos ko. Mga kababayan, nasa loob ang anak ko. Ang ikatlong anak ng pamilyang Chai. Huwag niyo pong ikalat ang mga litrato. Balita tungkol sa ikatlong anak ng pamilyang Chai. Malaking balita ito ah. Chai King Yao. Nasaan si Chailing? King Yao, tumawag kayo ng ambulansya. Naku po, pumalya si Chai King Yao sa pilit na paggalaw sa waiter. At siya ang nadali. Ang ganitong tao ay hindi pwedeng manatili sa kumpanya. Makakaapekto ito sa reputasyon ng kumpanya. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Hindi totoo yan. Layuan niyo kami. President Fu. Dada, tara na. Talagang nakakatuwa siya. President Fu, maraming salamat ngayong gabi. Wala yon. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Umuwi na rin tayo. Buti na lang hindi tinanong ni Kuya kung bakit ako nandito. Wala pa naman akong naisip na dahilan. Ma, nandito na kami. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Madam, nagpadala ng imbitasyon si Madam Jayang. Iniimbitahan kayo at si Miss na dumalo sa kaarawan ni President Jayang bukas. Sige, makakaalis ka na. Sa tuwing may handaan, siguradong may malaking ganap. Tingnan ko nga. Si Jayang Kingwan, anak ng pamilyang Jayang, ay asawa ni Kuya Chai Mu. Nakidnap dati si Kuya. Nabalian ng mga binti. Buti na lang dumating agad si Jayang Kingwan. At iniligtas si Kuya. Wow! Siguro sobrang ganda ng relasyon ni Kuya at Hipag. Ano? Ang kidnapping noon ay plano pala ni Hipag at ng pangalawang anak ng pamilyang Fu na si Fu Hexua. Pinagkaisahan nilang dalawa. Ano? Ang kidnapping kay Kuya noon ay hindi aksidente. Gusto ni Fu Hexua na makuha ang Siko Group na pinamumunuan ni Kuya. Ayaw pumayag ni Kuya. Kaya nakipagsabuatan siya kay Jayang Kingwan. Ilang taon na nilang kinukulam si Kuya. Nakakainis. Hindi pwede. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para ibunyag kay Kuya ang tunay na kulay ng dalawang iyon. Ma! Yubay! Panganay! Ikaw talaga! Kakatapos mo lang sa trabaho, umuwi ka agad. Hindi naman ganun kaimportante ang handaang ito. Bakit nag-abala ka pa? Si King Wan ang may gustong pumunta ako. Wala lang ito. Ito ba ang kapatid na si Dada? Opo Kuya, hello po. Ang gwapo naman ni Kuya. Maganda rin ang katawan. Sayang nga lang at naka-wheelchair. Ang boses na iyon. Kay Dada iyon ah. Hay, ang pagpapakasal ni Jayang Kingwan kay Kuya. Sa labas, nagbibigay siya ng tubig na pula buwan-buwan para protektahan ang puso ni Kuya. Para hindi kumalat ang paralisasyon sa puso niya. Pero ang totoo, kasabwat siya ni Fu Hexuan. Para kulamin si Kuya. Talagang nakakagalit. Pipigilan ko sila. Hindi. Impossible. Hindi magagawa sa akin yon ni King Wan. Ma! Hahanapin ko lang si King Wan. CJ! Kailangan makita mismo ni Kuya. Bago siya maniwala. Hindi pwede. Kapag hinanap ni Kuya si Jayang King Wan ngayon, hindi na makakapagplano ng lihim si Jayang King Wan at Fu Hexuan. Paano ko pa sila mabubuking yan? Mukhang magiging masaya ang party ngayon. Tutal gusto mong kalabanin si Fu Hexuan. Tutulungan kita. Nandito na si Ingrid. Chai, sino ito? Ito ang tunay kong anak na si Chaida. Nagkapalit kasi sila noong ipinanganak.
Kamakailan lang namin na ibalik. Ang batang ito, may hawig nga siya. Sa itsura mo noong bata ka. Ah nga. Pero iba ang ugali. Alam din ni Rek, Jiang, ang tungkol kay Jiang Qingwan at Fu Hexuan. Para lang makadikit sa pamilyang Fu. Handa nilang ipahamak si kuya. Rek, Chai, ngayong bumalik na ang tunay na anak. Huwag naman sanang pabayaan ang ampon. Basta masunurin si Yubay, ituturing ko pa rin siyang tunay na anak. Tinawag kitang mama ng napakaraming taon. Pero sa ganitong okasyon, wala ka man lang iniwang dangal para sa akin. Bakit hindi ko nakita si Qingwan? Pupunta rin yon maya-maya. Hindi natural ang mukha ni Enre. Jiang, sa ganitong oras, hindi kaya may ginagawang milagro si Jiang Qingwan. Kasama si Fu Hexuan. Nandito lahat ng kilalang tao sa Chi City. Ang lakas ng loob nila. Hindi ba sila natatakot mahuli? Siguradong nagkita na si Jiang Qingwan at Fu Hexuan. Kailangan kong makita kung nasaan sila. Ma, gusto kong maglibot. Masyadong mainit dito. Sige, mag-ingat ka. Opo. Ang laki dito. Nakakapagod maghanap bawat kwarto. Pahahanap ko sa mga duwende. Dito pala. Ito sina Fu Hexuan at Jiang Qingwan. Hexuan, lasingin mo si Chai mo mamaya. Papuntahin mo siya dito. Isang hakbang na lang tapos na ang sumpa. Anong klaseng basurang orasyon to? Kayang-kaya kong sirain. Ang mga guhit niyong yan. Dagdagan ko ng guhit dito. Matagal nang nawala ang sumpang ito. Hindi na malinaw ang pattern. Matagal na panahon din ang ginugol natin. Huwag kang mag-alala pagkatapos ng gabing ito. Ang pamilyang Chai at pamilyang Siko ay mapapasa akin na. Gusto ko, ang pamilyang Siko. Bakit? Ayaw mo ba sa 50-50 na Hasyan? Kinasal ako sa pilay. Kung sa tingin mo hindi pantay ang Hachian, edi ikaw ang magpakasal. Hindi ka rin naman nanatiling tapat sa sakiting iyon. Subukan mo ako. Nakakasakit sa mata. Pagbibigyan ko kayo. Ang gamot na himala na ito, sinisiguro kong mawawala sila sa sarili. Magtatalik sila, at hindi nila alam ang nangyayari sa paligid. Akong si Jiang Qingwan ay mapili sa lalaki. Kaya mo ba? Paano natin malalaman kung hindi susubukan? Bakit ang init? Mamaya mas iinit pa yan. Isarado at ipako ang pinto. Maghanap ng taong huhuli sa kanila. Tutal hulihin din lang ang pagtataksil ni Jiang Qingwan at Fu Hexuan. Siyempre, mas maganda kung maraming makakaalam. Pero hindi ako pwedeng lumabas ng personal. Kukontrolin ko na lang ang isang waiter. Talagang si Qingwan ay nagtaksil sa akin. Ang anak na ito ng pamilyang Chai ay talagang kawili-wili. Naku, lasing si Miss Jiang. Dinala siya ng isang lalaki. Bilisan niyo, iligtas niyo siya. Sa dami ng tao, may ganitong iskandalo. Ang pamilyang Jiang ay talagang hindi ka respeto. Anong pinagsasasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Nasa guest room sila. Puntahan niyo dali. Nangyari na. Tara tingnan natin. Ang daming tao. Nasa loob ba talaga si Qingwan? Kung nasa loob si Qingwan, at makikita ng ganito karaming tao, at may iskandalo pa, mawawala ng mukha ang pamilyang Jiang. Hexuan, dahan-dahan lang. Si Qingwan nga. Rek. Jiang, maliwanag pa ang araw . Ako na ang bahala rito. Huwag na kayong manood ng gulo. Umuwi na kayo. Rek. Jiang, hindi ito ang oras para mag-inarte. Sabi ng waiter nyo may ibang lalaki. Siguradong may masamang taong pumasok. Buksan niyo na ang pinto para mahuli. Wow! Grabe! Ang lalaki ay si Fu Second Young Master. Si Miss Jiang.
Hindi ba siya ang asawa ni Chai eldest young master? Namangka ba siya sa dalawang ilog? Tingnan nyo. Anong klaseng kalokohan ito? Nakakatakot tingnan. Ano pa nga ba? E di orasyon para manakit ng tao. Totoo ang sinabi ng kapatid ko. Gumawa nga ng orasyon ang babaeng ito para saktan ako. Suwail na anak, may gana ka pang umiyak. Ipinahiya mo ang pamilyang Jayang. Ah, ito pala ang plano ng pamilyang Jayang. Fu Hexuan, anong ibig mong sabihin? May asawa na ang anak ko. Ginamitan mo siya ng gayuma para akitin. Ginamitan ko siya nito. Malinaw na ginamit niya ito para saktan ang asawa niya. Bakit mo ako sinisiraan? Tumawag na ako ng tao kanina. Makipag-away na lang kayo sa kanila. Jayang Qingwan, mag-divorce na tayo. Wala kang makukuhang kahit ano. Huwag. Mabuti naman. Sa wakas, mababago na ang kapalaran ni Kuya. Kaya pala, ang lahat ng ginawa ni Dada ay para sa akin. Matalino ang kapatid mo. At mukhang buong puso siyang nasa panig ng pamilyang Chai. Mayroon kayong ganyang maliit na swerte sa bahay. Pahalagahan niyo siya. Naman. Salamat. Dahil sa'yo nakita ko ang tunay na kulay ni Jayang Qingwan. Ngayon si Chai Mu ay natauhan na sa kasamaan ni Jayang Qingwan. Salamat kay Dada. O sige, tapos na ang lahat. Umuwi na tayo. Dada, Kuya, gabi na, hindi ka pa natutulog. Ah, bumaba lang ako para uminom ng tubig. Kuya, bakit ngayon ka lang nakauwi? Kasama ko ang abogado. Inayos namin kanina. Ang hasya ng ari-arian sa divorce namin ni Jayang Qingwan. Pero mabuti na lang at naayos na ang lahat. Divorce na kami ni Jayang Qingwan. Dahil nanakit siya ng tao. Habang buhay siyang makukulong. Mabuti naman. Ang gwapo talaga ni Kuya. Sayang lang at laging naka-wheelchair. Kasalanan to ni na Jayang Qingwan at Fu Hexuan. Nakakagigil sila. Papatayin ko talaga sila. Ang kapatid kong ito, talagang mapagtanggol sa pamilya. Siya nga pala, Dada. Ito ang regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Wow, kwintas na brilyante. Salamat, Kuya. Gustong-gusto ko to. Kuya, ang binti mo. Huli na ang lahat, hindi ba? Kasalanan ko rin kasi nagkamali ako ng kilatis. Nagtiwala ako sa isang babaeng may pusong ahas. Kuya, huwag kang mawala ng pag-asa. May lunas pa. Ang tubig mula sa bukal ng impyerno ay kayang pagalingin at buhayin ang lahat. Tubig mula sa bukal ng impyerno. Taga-impyerno ba ang kapatid ko? Kakaiba talaga ang kapatid ko. Kuya, kaya kong pagalingin ang binti mo. Pero kailangan mo akong hintayin sandali. Uy, Dada. Dada, saan ka pupunta? Sige na, Daddy, pahingi naman ng banal na tubig. Hindi pwede, pag-aari ng impyerno yan. Paano ko basta-bastang ibibigay sa tao? Labag yan sa patakaran. Eh kasi naman, nagmamadali akong iligtas si Kuya. Para rin makabalik ako agad. Hindi mo ba ako nami-miss? Hindi. Kung ayaw mo, edi huwag mo na akong pabalikin. Hay naku, wala talaga akong magagawa sa'yo. Isang araw nang hindi nakikita si Dada. Saan siya nagpunta? Kagabi. Sabi ni Dada mapapagaling daw niya ang binti ko. Tapos bumalik na siya sa kwarto. Ma, huwag ka nang mag-alala. Nakita naman natin ang kakayahan ni Dada. Baka ngayon, naghahanap siya ng kung sinong Diyos. Ganon pala yon. Kung ganon, hintayin na lang natin si Dada sa bahay. Nakuha ko na ang banal na tubig. May pag-asa na ang binti ni Kuya. Bunso. Dada. Ay, nandyan pala kayong lahat. Kuya, may lunas na ang binti mo. Dada, ano to? Gamot na himala na tubig to. Mapapagaling nito ang binti ni Kuya. Kuya, maniwala ka sa akin. Ibabad mo lang, gagaling na ang binti mo. Naniniwala akong hindi ako ipapahamak ng kapatid ko. Naniniwala akong kaya yan ni Dada. Dinala ko na. Ibabad mo na.
Nararamdaman ko na ang binti ko. Talaga. Nakakatayo na ako. Aray. Dada, napakahimala naman ito. Salamat. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang kay kuya. Sabi ko sa inyo magtiwala kay Dada. Walang problema. Babalik sa nagsumpa ang sumpa niya. Ang sakit ng binti ko. Doktor. Ang sakit ng binti ko. Ang sakit ng binti ko. Doktor. Ang sakit ng binti ko. Dada. Salamat. Kung wala ka, habang buhay na sanang naka-wheelchair ang kuya mo. Mama, dapat lang po yun. Malapit na ang birthday ni Bunso, di ba? Sa pagkakataong ito, dapat nating ipaghanda si Bunso ng isang engranding birthday party. Ito ba ang anak ng pamilyang Chai na sinundo mula sa probinsya? Sino tong dalawang to? Sila pala si Zhu Lingfeng ng Zhu Group at ang nanay niya. Ang gulo ng buhay ng Zhu Lingfeng na to. Ang daming anak sa labas na pakalat-kalat. Ikaw siguro si Dada. Tutal na sundo na si Dada. Ibig sabihin siya ang tunay na panganay ng pamilyang Chai. Bakit ganyan ang suot mo, mukhang mahirap? Yang suot mo, kahit ang mga taga-impyerno ay didirihan yan. Ang gwapo ng suot mo Ha, Dada, anong sinabi mo? Sabi ko mukha kang pulubi. Kung makapost ka, parang 1 minutong, model ng damit pang matanda. Takot kang hindi makita ng iba. Ang suot mong basahan. Hindi ito basahan. Vintage style too. May alam ka ba? Kung gusto mo ng vintage, bumalik ka sa samahan ng mga pulubi. Pasok sa loob kung attend ng birthday party. Kung hindi naman, diretso labas, hindi ko na kayo ihatid. Kung gusto mo ng vintage, bumalik ka sa samahan ng mga pulubi. Pasok sa loob kung attend ng birthday party. Kung hindi naman, diretso labas, hindi ko na kayo ihatid. Uy, Dada. Ipapakilala kita. Ito si. Huwag mo na akong ipakilala. Kanina lang si Dada. Tinawag kaming mga pulubi sa pinto. Malamang ay hindi kami pasado sa panlasa niya. Kung ayaw mong marinig, tumawag ka ng pulis. Aba, ikaw. Tingin ko nasa tamang edad ka na. May mapapangasawa ka na ba? Wala na kayong pakialam dun. Naku naman tita si Ko. Dapat problemahin niyo yon. Ilang taon lang ang ganda ng isang babae. Na-enjoy na ni Dada ang buhay sa pamilyang Chai. Hindi ba dapat may gawin din siya para sa pamilyang Chai? Sa tingin ko, si President Wang ng Wang Group ay okay naman. Bagay na bagay sila ni Dada niyo. Yun nga lang, divorce at may 2 anak. Pero tapat siyang tao. Nireto mo ang ganyang lalaki. Sa anak ko, anong balak mo? Sa tingin ko, ang ganyang kalidad na matandang lalaki ay ilaan mo na lang sa paborito mong anak, na si Zhu Lingfeng. Lalaki ang anak ko. Huwag kang makaluma. Pwede kayong magpakasal sa ibang bansa. Huwag mong pigilan ang kalayaan ng mga bata sa pag-ibig. Naku, hindi. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Chaida, ikaw na bata ka. Bakit wala kang galang? Mabuti nga at nirereto ka namin ng mapapangasawa. Wala kang utang na loob. Kahit na hindi kasing yaman ng pamilyang Zhu ang taong iyon. Pero ang tanging kapantay ng pamilyang Zhu ay ang pamilyang Fu lang. Bakit? Gusto mo bang makipag-isang dibdib sa pamilyang Fu? Tingnan mo nga ang sarili mo. Magugustuhan ka ba ni President Fu? Mukha ka namang matalino. Bakit hindi ka makasagot ngayon? Gusto ko talaga si Chaida. Na-bankrupt na ba ang pamilyang Fu? Kailangan ba naming makipantay sa pamilyang Zhu nyo? Hay, hindi President Fu. Sinabi ni President Fu na gusto niya si Chaida. Mamali yata to. President Fu. Galing lang siya sa probinsya. Paano siya magugustuhan ni President Fu? Ipapakilala ko. Ako ang boyfriend ni Miss Chaida. Si Fu Yanxi. Ipapakilala ko.
Ako ang boyfriend ni Miss Chida. 傅燕 Si Fu Yanxi. Fu Yanxi, nasisiraan ka na ba? Tinulungan na nga kitang makaalis sa gulo. Ganyan ka pa magsalita sa akin. Hayaan mo na. Ihiramin ko lang muna si Fu Yanxi. Para manampal ng mukha. Siyempre, kailangan ko ng pinakamalakas na sampal. Pasensya na, Lola. May boyfriend na ako. Ang pamilyang Fu na hindi nyo kayang abutin. Kayo naman. Masyado kayong interesado sa love life ng iba. Naku, hindi naman. President Fu. Binibiro lang naman namin si Dada. Sa itsura nyo kanina, parang hindi naman biro. Huwag na kayong magpaliwanag. Hindi kayo welcome sa pamilyang Chai. Umalis na kayo. Salamat. President Fu. Salamat sa pagtulong mo kay Dada. Walang anuman. Walang utang na loob na bata. Ginamit lang ako. Wala man lang pasubali. Walang utang na loob na bata. Ginamit lang ako. Wala man lang pasubali. Bakit kailangan pang ibalik si Chida? Ngayon alam na ng lahat na peke akong anak. Paano pa ako haharap sa alta sosyedad? Kasalanan to ni Chida. Kung wala si Chida, ako pa rin sana ang anak ng pamilyang Chai. Sa oras na ito, dapat ako ang pinagkakaguluhan ng lahat. Added to emergency contacts. Kuya Shenjai, anong gagawin ko? Ngayong nakabalik na ang tunay na anak ng pamilyang Chai. Parang wala na akong lugar sa pamilyang Chai. Yubay, huwag kang malungkot. Ipaghihiganti kita. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang mawala sa paningin mo. Para hindi ka na mainis. Lagot ka. Puro kwentuhan lang sa party. Hindi man lang ako nakakain. Mas masarap ang merienda sa gabi. Ang bango. Alam ko na kung saan ka nanggaling. Alas 9. Sa abandonadong gusali sa silangan. Magkita tayo. Kung alam mo na kung saan ako galing, dapat lumayo ka sa akin. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob lumapit. Kung alam mo na kung saan ako galing, dapat lumayo ka sa akin. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob lumapit. Huwag kang gagalaw. Tutal gusto niyong maglaro ng iba. Di sasabayan ko kayo. Sinasabi ko sa'yo, umayos ka. Kung hindi, lagot ka sa akin mamaya. Aba, ang lakas ng loob mong kausapin ang prinsesa ng ganyan. Mukhang masyado nang masarap ang buhay mo. Bakit ang sakit ng binti ko? Anong nangyayari? Yan ang napala niyo sa pagkalaban sa akin. Ay, hindi na masakit. Nanay ko po, may multo. Hindi multo, kundi prinsesa ng impyerno ang nakita niyo. Takpan ang ulo. Dalhin na iyan. Ikaw pala si Chida. Balita ko. Lagi mo raw binubuli si Chayubai sa bahay niyo. Mamaya na kita ayusin. Hindi talaga makapagpigil si Chayubai. Ang presko ng lalaking to. Nakakainis tingnan. Gusto kong makita kung ano ang ipinagmamalaki ng taong ito. President Fu, masamang balita. Nakidnap ang panganay na si Miss Chai. Ano? Isama ang lahat at sumunod kayo sa akin. Ano? Isama ang lahat at sumunod kayo sa akin. Ang leader ng dumukot sa akin ay si Shenjai. Naalala ko, mukhang siya ay isa sa mga lalaking pinapaikot ni Chayubai. Isa palang player. Ang magaling kong ate. Tumatawa ka pa. Mamaya hindi ka na makakatawa. Ang mga taong ito ay mga mamamatay tao.
rapist, at mga drug pusher. Wala talagang konsensya ang Shenjai na to. Ang mga kasabwat na nahanap niya ay gumagawa ng panununog, pagpatay at pagnanakaw. Talagang kasuklam-suklam. Mga halang talaga ang bituka. Mas mabuti pang hatulan ko na sila agad ng kamatayan. Hindi pwede. Ang mga bagay sa mundo ng mga buhay ay hindi sakop ng impyerno. Hindi pa ubos ang oras nila. Wala akong kapangyarihang hatulan sila. Pero ang mga taong ito ay punong-puno ng kasamaan na umuubos sa buhay nila. Siguro kapag nagbalak silang gumawa ulit ng krimen. Pagalitin ko sila lalo kapag nabawasan na ang buhay nila at malapit ng gulo. Saka ko sila hahatulan. Sige, ipapakita ko sa inyo ngayon. Na kapag tinawag na kayo ni kamatayan, wala nang makakapigil pa. Ipapakita ko sa inyo ngayon na kapag tinawag na kayo ni kamatayan, wala nang makakapigil pa. Mga tol, salamat sa tulong nyo ngayon. Pagkatapos nito, siguradong may pabuya kayong matatanggap. Walang anuman, Boss Jai. Maganda ang mukha niya. Sayang lang, bakit mo kasi kinalaban si Yubay? Shenjai, ang saya mo naman. Maging tuta ni Chai Yubay. Anong sinabi mo? Mukhang hindi mo pa alam. Wala talagang pakialam sa'yo si Chai Yubay. Ginamit ka lang niya para labanan ako. Ang talagang gusto niya ay ang mayaman na pamilyang Fu. Sinungaling ka, totoong mahal ako ni Yubay. Totoo. Kung totoong gusto kanya at mahalaga ka sa kanya, hindi kanya utusang dukutin ako. At gumawa ng ganitong labag sa batas na bagay. Noong Oktubre dahil sa pananakit mo sa asawa mo, gusto niyang makipaghiwalay sa'yo. Nawala ka sa sarili, at sa galit mo ay tapusin mo siya. Hanggang ngayon pinaghahanap ka pa ng mga pulis, diba? Paano mo nalaman? Mas malala ka. Nagawa mong galawin. Ang pamangkin mong menor de edad. Ang demonyo mo. Kulang pa ang gulo ka ng 100 beses. El sinungaling. Mukhang maraming alam ang babaeng to. Patayin na iyan. Tapusin na iyan. Magalit kayo habang lalo kayong nagagalit. Mas lalo kong makukuha ang gusto ko. Babae ka, papatayin kita. Ito na ang tamang oras. Babae ka, papatayin kita. Ito na ang tamang oras. Ah, anong klaseng? Ang ganda ng mundo. Pero sayang at hindi nyo pinahalagahan. Ayaw nyo sa daan papuntang langit. Pero pilit kayong pumapasok sa impyerno. Boss Jai, ang babaeng to. Nanloloko lang yan. Lusubin natin ng sabay-sabay. Ah, Iye, bakit hindi ako makagalaw? Hindi rin ako makagalaw. Simulan ang paghukom. Huwag kang mag-inarte dyan. Mag-inarte. Shenjai, akala mo ba dahil kasama mo ang mga kriminal na ito, ay makakatakas ka na? Anong gusto mong gawin? Sa ilalim ng impyerno, bawal ang mga katulad niyong lapastangan. Sino ka ba talaga? Ako ang anak ng emperador ng impyerno. Ang tagahato ng kabutihan, kasamaan at kamatayan. Ang mga kamay mo ay puno ng tubig na pula. Tapusin ka ng tao. Napakabigat ng iyong kasalanan. Hinahatulan kita sa unang palapag, impyerno ng pagbunot ng dila. Parurusahan sa pamamagitan ng pagbunot ng dila. Magpakailanman at walang kapayapaan. Impossible, hindi totoo. Hindi maaari. Hindi totoo. Mali ako, patawarin niyo ako. Patawarin. Nang abuso ka ng menor de edad. Wala kang kaluluwa. Hinahatulan kita sa ika-13 palapag. Impyerno ng lawa ng tubig na pula. Itatapon sa lawa ng tubig na pula. At kakainin ng mga insekto. Hanggang sa malinis ang iyong kasalanan. Patawad po. Maawa po kayo sa amin. Ang iba pa, isasama ko na rin sa parusa.
Mali ako. Hindi kita dapat kinidnap. Paano ko nagawang kalimutan ka? Ngayong gabi, maliban sa pagkidnap mo sa akin, wala nang ibang nangyari. Pumunta kayo sa presinto ngayon at sumuko. Naiintindihan niyo ba? Nang kidnap ako ng tao, malaki ang kasalanan ko. Susuko na ako. Ayan, ayos na. Tapos na ang mga masasama. Uwi na tayo. Dada, nasaan ka? Ang boses na iyon. Si Fu Yanxi. Fu Yanxi, nandito ako. 욕심이 생겼다는 영원 그 오랜 기다림 속으로 햇살처럼 네가 내렸다. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ayos lang ako. Ang mga masasamang loob ay napunta na. Sa dapat nilang kalagyan. Mabuti naman. Pinag-alala mo ako. Nag-aalala siya sa akin. Ihahatid na kita pa uwi. Mabuti naman kung ganun. Pinag-alala mo ako. Nag-aalala siya sa akin. Ihahatid na kita pa uwi. Anong gagawin natin? Hinanap ko na sa lahat ng sulok ng bahay, pero hindi ko makita si Bunso. Hinanap ko na rin sa daan pa uwi. Wala rin siya. Pina-check ko na sa lahat ng nasa party. Wala raw nakakita kay Bunso. Gabi na. Saan naman kaya nagpunta si Dada? Hindi naman siya umaalis. Nang walang paalam, siguradong may nangyari sa kanya. Hay naku ma, huwag ka nang mag-alala. Malay mo, lumabas lang si Bunso para maglaro. At hindi nadala ang cellphone. Napakatigas ng ulo ng batang yon. Lumalabas ng hindi man lang. Nagsasabi sa bahay. Tumahimik ka. Kuya. Dada, bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Impossible. Bakit si Chayda ay nakauwi ng ligtas? Bunso, pagod ka ba? Gutom ka ba? Sabihin mo kay kuya, may nangyari ba sa'yo? Pauwi dito. May kumidnap sa akin. Ano? Nalaman ko ngayong gabi na may nangyari kay Miss Chai. Noong dumating ako, parang nakita ko yung laging sunod-sunuran kay Chayubay na si Shenjai. Ikaw ang nagplano ng kidnapping. Eh hindi. Hindi ako. Ikaw ang nagplano ng kidnapping. Eh hindi. Hindi ako. Tingnan mo ang chat history. Si Chayubay talaga ang nag-utos kay Shenjai. Bakit? Minahal kita ng maraming taon, pero nagawa mong saktan ang tunay kong anak. Miss Chai, pamilya niyo na ang bahala rito. Hindi na ako makikialam. Mauuna na ako. Salamat sa tulong ngayong gabi. Hindi man lang ako pinigilan ng batang to. President Fu, ihahatid ko na po kayo. Panganay. Pangalawa. Siguradong takot na takot si Dada. Dalhin niyo na ang kapatid niyo sa taas para makapagpahinga. Mahal, huwag kang magalit. Ang bagay na ito ay siguradong may hindi pagkakaunawaan. Malinaw ang ebidensya. Anong hindi pagkakaunawaan? Mabait na bata si Yubay. Hindi niya magagawang mangkidnap ng tao. Kung sinasabi mong nagkakamali ako, tumawag tayo ng pulis. Hayaan nating imbestigahan ng pulis. Huwag kang tumawag ng pulis. Parang awa mo na. Naguluhan lang ako. Pag-usapan naman natin ito. Bakit kailangan pang magpulis? Gusto mo bang makita si Yubay na makulong sa presinto? Sa murang edad. CJ, hindi ako tatawag ng pulis. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Gusto ko ng divorce.